Allison's point of view. 3 linggo na akong nagsisilbi kay Leon at sa loob ng 3 linggo na yon ay mas lalong nagiging magulo ang lahat. Una, pinapunta ako ng rooftop para dalhan siya ng pagkain pero pagkarating ko ron ay ni anino niya di ko nakita nang bigla itong nag-text at busog na pala daw siya. Pangalawa, pinapunta ako ng tambayan para maglinis pero ang naabutan ko ay parang nagkaroon ng World War III at nagkalat ang mga gamit nila. Kaya ginabi ako ng uwi dahil sa gulo ng tambayan nila. At ito ang pinakahuli. Napagkamalan akong girlfriend ng mga babaeng naabutan ko sa labas ng tambayan nila. Katapusan ko na talaga. Uy, Ali, kanina ka pa dyan? Napatingin ako kay Ella na kararating lang. Kaya napaayos ako ng upo kasi nandito ako ngayon sa likod ng school para walang makakita sa akin na fans ng mga lalaking yun. Oo, sambit ko dito. At tumabi naman siya sa akin. May problema ba? Tanong nito na kinatango ko. Kasi, Ella, kasi, napapikit ako at nagsalita. Nakita ko ng mga fans ni Leon sa may tambayan nila na papunta ron. Napayuko ako sa tuhod ko at natawa naman si Ella. Haha, yun lang? Pero bakit ka naman matatakot sa kanila? Fans lang sila at hindi girlfriend. May punto naman si Ella sa sinasabi niya. Halika na, magsisimula ng klase natin. Napatango ako sa sinabi nito at nagsimula na kaming maglakad dalawa. Halos magtago na ako sa likuran ni Ella dahil may mga tumitingin sa akin at nagbubulungan. Napahinto sa paglalakad si Ella nang may humarang sa daraanan naming dalawa. Hey, stupid girl, sumama ka sa akin. Halos maagaw ang atensyon ng lahat dahil nasa harap naming dalawa ngayon ni Ella, si Leon. Sino ka? Sabay turo ko sa kanya dahilan para mas lalong magsalubong ang kilay niya. Please Leon, kahit ngayon lang, huwag ngayon. Napasinghap ako nang bigla akong hatakin ni Leon dahilan para magulat ang lahat. Tulong! Sigaw ko dahilan para mapatingin lahat sila sa akin. Kikidnapin ako ng lalaking to. Pwede bang tumahimik ka? Sigaw nito dahilan para matahimik ako at tanong ko si Ella. Pero ang luka-luka, kumaway pa, imbis na tulungan ako. Wala akong nagawa dahil nakalayo na kaming dalawa at maraming mga tao ang napapatingin sa amin kaya napapayuko na lamang ako. Nang makarating na kami sa tambayan nila ay sinarado nito ang pinto at nilock. Ano bang kailangan mo na naman? Humarap naman si Leon sa akin at masamang nakatitig sa akin. Why are you shouting at me? Baka nakakalimutan mo kung sino ang boss dito. Sigaw nito sa mukha ko. Sorry. Ano pong may paglilingkod ko, mahal na hari? Sabay yuko ko. I want you to cook me my lunch. Hinarap ko siya at ngumiti ng pilit. Opo, master. Tinalikuran ko na ito at nawala ang ngiti ko. Nagsimula na ako magluto at kulang na lang ay sakalin ko itong manok sa sobrang inis sa kanya. Nang matapos na akong magluto, ay hinain ko na sa mesa ang pagkain nito. Pwede na ba akong umalis, master? Sabay ngiti ko dito at tumingin naman siya sa akin ng walang emosyon. Samahan mo kong kumain. Pero, no but. Do what I want. Sabi nito kaya napabuntong hininga na lamang ako na umupo sa kaharap nitong lamesa hanggang sa kumain na siya at dumating na rin ang mga kaibigan niya. Hi Ali, bati ni James sa akin kaya ngumiti lamang ako. Don't smile, mukha kang tanga. Sambit ng masama kong master. Tumabi naman sa akin si James at sa kabila ko naman ay si Jacob. Ali, pwede ka ba bukas? May charity works ako. Ano, game ka? Tanong ni James dahilan para manlaki ang mata ko. Pwede? Excited kong tanong na kinatango niya. Oo naman, bukas after my class. Napatalon ako sa tuwa. Wow, game ako. No, marami ka pang gagawin bukas. Napatingin ako sa taong nasa harap ko at sinamaan ng tingin. E di pagkatapos kong gawin lahat, aalis tayo bukas ng gabi. Ang harsh mo naman, Leon. Sabihin mo na lang kung ayaw mong isama ko si Ali. Putol ni James sa sinasabi ni Leon. Teka, gusto kong sumama at makitang charity works mo. Natawa naman si James nang mapanguso ako. Sorry Ali, siguro next time na lang. Napabugan na lamang ako ng hangin at tinignan ng masama si Leon at padabog na kumain. Nakakainis naman. Gusto kong makapunta sa charity works ni James. Napatayo na ako at masamang tinignan si Leon. Aalis na ako. Padabog akong lumabas ng tambayan nila
At ganoon na lang ang gulat sa mukha ko nang maraming mga fans ang nakakita sa akin pagkalabas ko sa tambayan nila. I'm dead. Teka, anong ginagawa niya sa tambayan nila? Wow, ang swerte niya. Napayuko na lamang ako habang tinatakpan ang mukha palabas ng school dahil mukhang eto na nga ba ang kinatatakot ko, ang mapansin ng lahat ng tao sa paligid. Dumiretso ako ng CR at naghilamos para mawala ang mga naiisip ko. Uy, di ba ikaw yung lumabas sa tambayan nila Leon? Ngumiti ako ng pilit at dahan-dahang umalis pero hinabol ako nito. Mas lalong maraming mga fans nila ang sumusunod sa akin. Napasinghap ako nang biglang may humatak sa kamay ko. Shh! Napahinto ako sa pagsigaw nang marinig ko ang isang boses habang nakatakip ang palad nito sa bibig ko. Nakita niyo ba siya, girls? Mukhang naroon siya. Tara, girls! Nakahinga na ako ng maluwag nang mawala na ang mga babaeng fans nila. Are you okay? Napahinto ako dahil ngayon ko lang naalala na may lalaki pala sa likod ko dahilan para mapalayo agad ako. Si Jacob. Salamat, mauna na ako. Nanlaki ang mata ko nang bigla ako nitong yakapin. Nandyan sila. Bulong nito at rinig ko ang mga yapak ng paa pero huli na ang lahat para itulak ko siya. Teka, anong ginagawa niyo? Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Fuck, nagbumuni kayo dito? Naitulak ko agad si Jacob at nanlaki ang mata nang makita si James na mukhang gulat na gulat sa nakita. Mali ka nang nakita, ipapaliwanag ko. Naputo lang sasabihin ko nang umiling ito. Tama na sigurong nakita ko at di mo na kailangan pang ipagkaila. Namilog ang mata ko at tuwang-tuwa ito na inakbayan si Jacob. Grabe tol, ang lakas mo. Tinanggal lamang ni Jacob ang kamay nito na nakaakbay sa balikat niya. Congrats at may girlfriend ka na pala. Nalaglag pa nga na lang ako dahil sa sinabi ni James. Oh no, nagkakamali siya. James, makinig ka. Sige na, aalis na ako, baka makaistorbo pa ako sa pagmumuni-muni ninyong dalawa. Good luck bro. Sabay tapik nito sa balikat ni Jacob at ako naman ay halos mapatanga sa nangyayari. Pumipito pa si James habang paalis kaya hinarap ko kaagad si Jacob. Jacob, pwede bang ipaliwanag mo sa kanya na wala lang yung nakita niya? Why? Are you affected? Nabuhol ang dila ko sa sinabi nito. Ha? Naguguluhan kong tanong dito. Teka, hindi ko siya maintindihan. Bakit mo pa kailangan magpaliwanag kung alam mo sa sarili mo na ikaw ang tama? Natahimik ako sa sinabi nito dahil may punto siya. Pero kasi, I don't care kung anong sabihin nila. Tinalikuran na ako nito habang nakapamulisa at ako naman ay halos mabaliw sa kakaisip na baka kumalat yung tungkol sa nakita ni James. Maingay pa naman ang bibig nun. Oo, ang malas ko naman. Sa kabilang banda, Nadia, point of view. Ella, tawag ko sa pangalan nito at kumaway naman nito kaya tumakbo ako papalapit sa kanya. Oh, Nadia, bakit ka nandito? Tanong niya habang nakangiti. Nakita mo ba si Ali? Oo, hinatak siya ni Leon paalis kanina. Napatango naman ako sa sinabi niya. Siguro naroon siya sa tambayan nila at ginagawa ang mga trabaho. Kawawang best friend. Pwede bang sabay tayo mag-lunch? Napahawak naman siya sa baba at tumango. Sige ba, tara na. Napangiti ako at tumango. Alam ko na magkaibigan sila ni Ali dahil kinuwento sa akin ni Ali na nakilala niya si Ella kaya eto, naging close ko rin siya dahil sa tuwing may news na kumakalat sa campus ay siya ang utak ng lahat. Kaya naging close kami eh. Napahinto kami sa paglalakad nang biglang humarang si Spade sa harapan. Nadia, can I talk to you for a while? Sambit nito dahilan para sumabog na naman ang puso ko at kulang na lang ay mahimatay ako sa tuwa. Naramdaman ko na lang na tinulak ako ni Ella. Hay naku, mag-usap na nga lang kayo. Baka makasira pa ako ng love life. Natawa ako bahagya sa sinabi ni Ella at iniwan na kaming dalawa ni Spade. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Tanong ko sa kanya. Gusto ko sanang magpasalamat dahil sa panonood mo ng game. Napakamot naman ako sa batok ko at pakiramdam ko ay nag-iinit na ang pisngi ko. Wala yun. Tsaka nga pala nalimutan kong i-congrats ka. Ngumiti siya sa sinabi ko at nagpasalamat. May sasabihin ka pa ba? Tanong ko na may kinuha ito sa likuran niya. Para sa'yo nga pala. Napatulala ako sa nilahad nitong maliit na kahon at tinanggap ko naman ang kahon na binigyan niya. Salamat dito. Sige, mauna na ako. Bye.
Nagpaalam na ito kaya hindi ko mapigilan ang mapatili sa sobrang saya, kung kaya tumakbo ako papunta sa CR ng girls at doon binuhos ang kilig na nararamdaman ko. Wow! Hindi ko in-expect na bibigyan niya ako ng ganito dahil ibig sabihin lang noon na special ako sa kanya. Samantala, Allison's point of view. Oh Ali, anak, kumain ka na? Napailing ako sa tanong ni Mama at tumabi sa upuang katabi ni Abby. Kumain na habang nag-uusap kami ni Mama kung ayos lang bang pinagpasukan niyang trabaho at sabi naman niya na mabait ang amo niya kaya di siya masyadong nahihirapan. Pero Mama, mag-iingat ka dahil kagagaling mo lang sa sakit. Oo na, mag-iingat ako. Tsaka nga pala, kamusta na ang school mo? Ayos ba? Napatango ako sa sinabi ni Sinungaling Ali. Maayos naman Mama at marami na rin akong kaibigan tsaka naroon naman po si Nadia kaya medyo nakakasabay na ako sa lessons. Kaya mag-aaral ka ng mabuti, maliwanag. Napatango ako sa sinabi ni Mama at nagsimula na ulit kumain. Nang matapos na kaming kumain ay ako na ang nag-ayos ng mga pinagkainan at sakto naman na pagdating ni Abby na mukhang may mali. Ayos ka lang ba Abby? Napayuko siya kaya napahawak naman ako sa bewang at hinarap siya. Abby, may problema ba? Ate, kasi Abby, sigaw ko dito dahilan para magsalita siya. Kasi pinapatawag si Mama sa principal pero ayaw kong magalit si Ma'am kaya ikaw na lang ang kinausap ko. Sabay nguso nito dahilan para mapasapok na lang ako sa noo. Hindi ko naman kasalanan ate eh. Inaway nila ako tas tinulungan lang ako ni Leo. Napabuga na lamang ako ng hangin at hinarap si Abby. Alam ko naman na wala kang kasalanan. Ngumiti na ako kay Abby dahil ayokong magtalo pa kaming dalawa. Talaga ate? Napatango-tango ako. Pupunta ako bukas basta sa susunod hindi ka na ulit madadamay, maliwanag? Napatango-tango siya. Salamat ate, the best ka talaga. Sabay yakap nito sa tuhod ko. Sige na, umakyat ka na sa taas at matulog ka na. Napatango siya at umakyat na sa kwarto para matulog. Paniguradong anong oras na naman ako makakapasok nito. Pakikiusapan ko na lang si Miss. Nang matapos na ako sa mga hugasin ay dumiretso na ako ng kwarto at napahiga para matulog na nang mapatingin ako sa side table ko at naroon ang pictures ni ate. Ang sabi sa akin ni Mama ay siya ang kapatid ko na namatay dahil sa sakit. Simula nang malaman ko iyon ay ayaw ko nang may magkasakit pa sa pamilya ko at baka iwan rin nila ako. Pero bakit hindi ko man lang maalala ang mukha niya? Napahiling na lamang ako at binalik ng litrato sa side table sabay higa sa kama. Zzz, zzz. Napatingin ako sa phone ko nang tumunog ito at nag-text si Nadia sa akin. Ay, nagpapatulong para sa banner ng mga basketball player dahil may liga bukas ang school namin laban sa ibang school kaya pumayag na lang ako. Napapikit na ako dahil pakiramdam ko pagod na pagod ang katawan ko. Kinabukasan. Sandali, Ali, iha. Napahinto ako sa paglalakad nang tawagin ako ni Mama. Bakit po? Napatingin ako, inabot nito ang paper bag sa akin. Ibigay mo ito sa kaibigan mong si Jacob. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo na tinulungan niya nga pala ako magbuhat ng mga pinamili ko kahapon at pasabi na pasasalamat ko sa kanya. Tinanggap ko ang paper bag na binigay ni Mama at napatango. Sige po, aalis na po ako. Mag-iingat ka. Napatango ako at nagsimula ng maglakad muli habang nakatingin sa paper bag na dala ko. Beep! Ay, tipaklong. Hi, Ali. Napatingin ako sa kotseng nasa gilid ko ngayon at bumungad sa akin sa bintana ay si James. Bakit ang hyper ng lalaki na to? Oo, hi. Sumabay ka na, tara. Nanlaki ang mata ko at todo tanggi. Wag na, ayos na ako. Kaya ko namang mag-commute. Leon? Ngayon ko lang napansin na si Leon pala ang driver ng kotse. Get in. Sampit ni Leon kaya tumango naman ako at sumakay na sa likuran. Ano yan? Sabay turo ni James sa dala kong paper bag. Para kay Nadia? Tama, para kay Nadia. Nanliit naman ang mga mata nito na tila di naniniwala sa sinasabi ko. Ali, di mo ko maluloko. Sabi nito kaya napanguso naman ako. Para kay Jacob ito. Nagulat ako nang biglang huminto ang kotse dahilan para mapatingin ako sa driver. Nagpapakamatay ka ba? Sinamaan ko siya ng tingin pero walang emosyon lamang siyang tumingin sa akin at naramdaman ko na lang na unti-unti nang umandar ang kotse. Wow!
Kahapon, nakita ko kayong magkayakap. Ngayon, may dala kang pasalubong sa kanya? How sweet! Sambit ni James dahilan para manlaki ang mata ko. James, pwede ba? Naiinis na ako sa kadaldalan ng bibig niya. Napatingin ako kay Leon na mukhang di naman tumingin sa pwesto ko kaya nakahinga ako ng maluwag dahil nakatitik siya. Baka hindi na naman ako magiging komportable nito. Dito na lang ako, sabi ko sa kanila. Pero hindi pa dito ang school. Maglalakad na lang ako dahil ayokong malaman ng buong campus na nakasabay niyo ako. Putol ko sa sinabi niya kaya naramdaman ko na lang na huminto ng kotse sa may gilid at bumaba na ako. Salamat sa ride. Umandar na muli ang kotse nito pero ang isang bagay ang napansin ko bago umandar ito. Yung kamay ni Leon na sobrang higpit ang hawak sa manibela. Huwag ka nang magtaka, Ailey. Sa ganoong tao yun. Tama. Nagsimula na ako maglakad habang nakakasabay ang ibang estudyante na papasok ng school pero huli na ang lahat nang may humarang sa daan ko para makapasok sa gate. Di ba ikaw yung lumabas sa tambayan nila Leon? I'm dead. Umiling ako habang nakangiti. Nagkakamali ata kayo. Hindi ako yun. Napahimas naman ito sa baba habang kasama nito ang iba pang fans ng mga lalaking yun at tumango. Mukha nga. Mauna na ako Nagsimula na akong maglakad habang takip ang muka gamit ang paper bag dahil paniguradong baka mapansin na naman nila ako. Ayoko na. Nakakapagod ng magtago sa kanila kaya tinanggal ko na ang paper bag na nasa mukha ko at hinarap ang takot dahil wala na rin naman ako magagawa. Nangyari na ang nangyari. Kaya wala na akong tatakasan pa. Nang makapasok na ako sa room ay naabutan ko si Ella na nagbabasa ng libro at mukhang nagpo-focus talaga. Umupo na ako sa pwesto ko at kinuha ang libro para mag-review dahil magkakaroon nga pala ng quiz ngayon. Nang dumating na ang prof namin ay nagsimula na kaming mag-quiz kaya todo sagot ako dahil kailangan kong tumaas sa quiz na ito. Oo, bakit ang hirap naman ito? Maktol ni Ella kaya natawa na lang ako at tinuon ang pagsasagot. Nang matapos na ako ay pinasa ko na agad kay ma'am ang papel ko nang magsalita ito. Miss Montes, pwede ka bang makausap saglit? Napahinto ako at tumango. Lumabas kami ni Miss at ganoon na lang ang gulat ko nang bigla nitong hawakan ng kamay ko. Allison, ikaw na lang ang pag-asa ko. Sana pumayag ka. Nakunot ang noo ko sa sinabi ni Miss. Teka ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Pilit kong tinatanggal ang kamay nito pero mas lalo niyang hinigpitan ang paghahawak. I want you to be a cheerleader dahil nagkulang kami ng isang estudyante para ron. Halos malaglag pa nga ako sa sinabi ni Miss. Pero po, ikaw lang nakikita kong bagay ron kaya sana pumayag ka please. Pagmamakaawa nito kaya tumango na lamang ako dahil wala na akong magagawa. Sige po. Salamat Miss Montes at di ako nagkamali na ikaw ang piliin para sa cheerleader dahil bukas na ang laban. Napatango-tango ako sa sinabi ni Miss at nang matapos na kaming mag-usap ay magkikita na lang kami mamaya after kong mag-lunch dahil ipagpaalam niya ako sa lahat ng mga teachers. Sumakay na ako ng bus para pumunta ng school ni Abigail dahil pinapatawag ng principal. Pagkarating ko ron ay nakita ko si Abigail na nakaupo sa bench ng guidance office at sumigla na makita ako. Ate, tumakbo ito papalapit sa akin at niyakap ako sa tuhod. Halika na. Tanong ko dahilan para tumango siya kaya pumasok na kaming dalawa sa guidance office at naroon ang isang lalaki na nakaupo at seryosong nakatingin sa tatlong lalaki. Magandang umaga po. Bati ko sa principal. Ikaw bang pamilya ni Abigail? Tumango ako sa tanong niya. Opo, maaari ka nang umupo. Napaupo naman ako sa kaharap ng principal. Sorry Miss Montes pero nadawit kasi ang kapatid mo sa gulo kaya pinatawag kita rito. Kinuwento lahat ng principal sa akin ang lahat at napatingin ako sa tatlong batang lalaki na nangaway sa kapatid ko habang katabi nito ang mga magulang. Gusto ko sanang magpataw sa batang ito kung nandito ang kapamilya ni Abigail kaya sumasang-ayon ka ba? Leo! Napatingin ako sa sumigaw ng boses dahilan para mapatayo ako dahil si Leon ay dumating at napatingin ito sa akin tila nagulat rin. Magkapatid kayo? Tanong ko pero hindi ako nito sinagot at nakatingin lang sa akin at tumingin kay Abigail na nakahawak sa kamay ko. Pwede bang bayaran ko na lang itong babae na ito para mapatawad ang anak ko? Nasasayang ang oras ko. Parang nagpantig ang tenga ko sa sinabi ng babae. Ina siguro nung isa sa tatlong bata. Misis, pero hindi.
pinigilan ko ang prinsipal sa pagsasalita. Bakit? Anong problema ron? Di ba kayo, ang gusto nyo lang ay pera? Ilan bang gusto nyong pera nang mabayaran ko na? Napatingin ako sa nilabas nitong tseke. Sorry po pero hindi ko kailangan ng pera nyo. Kung hindi, bakit pinapatagal pa itong usapan? Hindi ko alam na ang isang katulad nyo po ay may makitid na utak. Mukhang nagulat ito sa sinabi ko dahil hindi ko na napigilan pa ang inis ko. Hindi po sa lahat ng oras ay nadadaan nyo po sa pera ang isang bagay. Kaya pala may pinagmanahan ang anak nyo. Aba, bastos pala to eh. Sasampalin sana ako nito nang hawakan ko ang kamay niya at pigilan kasabay ng padabog na binagsak ang kamay niya. Wala kang karapatan para saktan ako. Napahinga ako ng malalim at nagsalita muli. Hindi ko alam dahil sa napakayaman yung tao ay mayroon kayong ganyang pag-iisip. Tingin nyo ba porket ganito lang kami ay matatapatan nyo kami ng pera nyo? Sorry po, pero hindi kami ganoong tao. Hindi kami katulad nyo na may makitid na utak. Natamime ito sa sinabi ko at hinarap ang prinsipal. Pwede po bang patawan nyo na lang ng 3 linggo na suspensyon dahil mas nababagay yan para naman pagtuunan nila ng pansin ng anak nilang walang ginawa ay manakit ng ibang tao. Hindi na ako magtataka kung may pinagmanahan. Mukhang may punto ako sa sinabi ko dahilan para mapatango ang prinsipal. Napaharap ako kay Leo na nakatingin sa akin habang hawak niya ang kamay ng kapatid niya pero nilagpasan ko na lamang sila. Ate, napatingin ako kay Abigail at ngumiti. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may kumurot sa dibdib ko. Bakit ba lahat ng tao iniisip na ang bagay ay kayang bilhin ng pera? Ganoon na bang pag-iisip nila ngayon para lang mapagtakpan ang ginagawa nila? Ate, bakit ka umiiyak? Hindi ko napansin na may luha na pala ako sa mata na tumulo kaya ngumiti ako at pinunasan ito. Masaya lang si ate. Ano, gusto mo ng ice cream? Tumango siya at tuwang-tuwa. Yay! Opo ate, gusto ko ng ice cream. Tumango ako kaya dumiretso na kami ng store para bumili ng ice cream.